Ang kabilang sa mga nawawala ay tungkol kay Junjun, isang teenager noong 1987, na nang magising ay isang umaga ay hindi nakikita, hindi naririnig, at hindi nahahawak. Ang kwento ay tungkol sa paghanap niya ng kanyang katawan, hanggang sa madiskubre niya na isa pala siyang desaparecidos. 3 araw at 3 gabi siyang gumalaw, sumasabay lang sa di mahiwakang hugos ng mga tao. Minsan ay biglang niyang sasabihin sa kung sino man, para akong hangin. Andito pero hindi niyo ako nakikita. Gusto niyang magutom, gusto niyang antukin. Umagulgol siya at wala siyang makitang lupa. Sa mga sinihan, siya naghanap ng mga mapagtataguan. Magtatago ka, di ka naman nakikita, sabi sa kanya ng sinihan. Tulungan mo ako, bulong niya dito sa dilim, kailangan kong sumiksik. Doon sa harap ng tipikit-pikit na liwanag ng telon, tumanghod siya sa mga tauhang walang butot laman, rektangular na mundong di naman buo. Naglibot siya sa paghahanap ng katawan. Tinagmasdan niya ang mundo mula sa bitukan nito. Tiningnan niya ang mga luwa, ang tiyan at halang ang mga kaluluwa. Pumasok hanggang sa pinakamarumi at pinakamababang antas ng pinakabuhay ng bawat Pilipino. Doon sa mga squatter at batang lansangan at mga nasasalvage at nabubuhay sa bundok ng basura. Pero di niya matagpuan ang sarili niyang katawan. Isang araw ay naisip niya, ano kaya kung sumanib siya sa katawan ng isang patay? Nilibot niya ang mga sementeryo pero sarado ang mga nicho. May nakita siyang nakabukas na libingan ng mga bata, nakalitaw ang buto, meron pang buhok. Kung may katawan lang siya'y siguro nasuka na siya. Sa tabi ng isang nicho ay nakatulog siyang nag-iisip kung paano makababalik sa katauhang pisikal. Kung iyon na nga ba ang pinaka-importanting bagay sa mundo. Nagising siya nang may pumatak na ulan sa mukha niya. Noong una ay tumabi lang siya, saka napabalikwas. Bakit hindi niya naramdaman ang ulan? Bakit niya naramdaman ang ulan? Siya'y napatayo. Hinawakan ng bisig, nahahawakan niya ito pero di pa rin nakikita. Sumipol siya, naririnig niya. Dumampot siya ng bato at nahahawakan niya. Hinagkan niya ang bato. Noon lang sa buhay niya, minahal niya ng ganoon katindi ang isang bato. One day, when he looked at the mirror, he was no longer there. But the room was still there. The bed, the books. He coughed. He heard nothing. He felt the mirror. He couldn't feel anything. Wow, he said. He had simply disappeared. He began wandering about in strike areas, among rallies and marches. His ears were filled with chants of imperialism and colonialism, accusations and rebellion. He inhaled the odor of protest and tasted cries of uprising. He scrutinized every face, hunting for an eye or nose, or lips that told him they were related by blood. It was at one such rally that he saw his face. It was on a placard held up by an old woman in the rally of relatives of missing persons called Desaparecidos. Those marching were in black. Instead of shouting slogans, they sang. Almost an incantation. Give us back our loved ones. Release the missing ones. Take away the mourning in our hearts. Sorrow and anger grappled with each other in their eyes, their feet moving in bereavement. Then Junjun looked at the photograph. That was his face, but that man must be more than 20 years old and was cuddling a child. Who is he? And the baby? Written in red paint below the photo, Jonathan Lumibao, 3 when snatched by the fascist state. The father, Manuel Lumibao, was slain. Give them justice. Junjun moved back. When the rallies stepped up their pace, their chanting grew more intense against the state that
snatch people in the dark of night or on a highway in plain daylight. Crashing against Junjun elbows and bodies jostling him, the placards and marching horde carried afar by the wind, he burst out. I am that one. The boy in the picture. I'm that lost boy. I am Desaparecidos. He was not aware. His tears had begun falling. Thank you. Thank you very much, Cedric. Diba? Nakakalawin. May iba talaga ang Cedric, diba? Kabilang sa mga nawawala. Among the disappeared. Super? Ang pagbibigay buhay ng ating leader na si Cedric Gomburza. Yeah. Diba? May chills. Yan. Ang mga akda talaga ni Sir Ricky ay timeless. Correct. Thank you very much. Tama ka dyan. At ang mga word ni Sir Ricky, maliban sa timeless, ay laging relevant at ang kanyang mga sinusulat. Hanggang ngayon, may connect siya sa mga millennial readers. Ang demographics ng Kaya ba? ng mga readers ni Sir Ricky ay malawak. Ayun. Kasi ano? Kasi nga, laging bukas si Sir Ricky. Bukas ang puso, bukas ang isip, open siya to all forms of joy and pain. Importante yan. Sabi nga niya, we study the rules so that we can learn how and when to break the rules to lend to better and more progressive works. Sabi nga niya, isa sa effective ways of learning ay ang paglagi kang nakatawa. Subukan natin. Paglagi kang nakatawa. Habang gumagawa ng Oo. Ganon. Kahit malungkot. Kasi raw, pag mas malaki ang butas, mas malaki ang mapapasukan ng mga ideas. Oo nga naman. At alam mo, akala ng mga tao super seryoso tao si Sir Ricky. Totoo naman po yun. Pero siguro, sa kalahati po ng pagkakataon ng ating pong national artist ay very fun. Yes. Magaling magbitaw ng jokes si Sir Ricky, very witty siya. Pag may workshop po, malaking bahagi ng learning ay habang tumatawa po kami at nagchichikahan. Tama. At para basahin. Ayan. Ang workshop po namin, ito na ba Hindi yun? po na. Siya na agad. Para Okay, basahin sige. na yung ang storya ni Jim. Si Jim ang sa mga unang bida sa kalahating baghari. Ay isang award-winning actor, director, and producer, ladies and gentlemen, Mr. Ding Dong Dantes. Magandang gabi sa inyo lahat, Sir Ricky. Jim and Sam. Nangangarap sila kapwa ng isang mundo at panahon kung saan magsasama sila. Hindi na nila kailangang magtago. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Ipagmamalaki kitang boyfriend ko. Sa kasaharap nila ay hahagkang kita. Magse-celebrate tayo ng anniversary at Valentine's Day. Pero araw-araw ay special. Magsusuot tayo ng mga damit na magkaterno. Tutugtugan kita lagi ng gitara maski sa harap ng ibang tao. Walang magtatanong kung bakla tayo. Magdadasal tayo sa temple ng Rabbit God sa Taiwan. Magsasama tayo hanggang 60, 70, 80 years old. Hanggang gano'n na tayo. Maski malabo na ang mga mata natin at uugot-ugot na tayo. Pero di pa rin akong magsasawang hagkan ka. At maski may hearing aid ay wala na akong marinig, ikaw lang. Gua ID, Jaime. Gua ID, Sam. Tumakas tayo. Ano? Nagulat na napatingin si Jim kay Sam. Tumakas tayo ulit, Sam. Iwan natin silang lahat. Ngayon, ay excited na si Sam. May pera akong na-save. Pupunta tayo sa malayong probinsya, yung walang makakakilala sa atin. Mahahanap din nila tayo sabi ni Jim.
matatagalan, sabi ni Sam. At saka maski mahanap nila tayo, wala silang magagawa. They have to accept us na. Bakit, biro ni Jim? Dahil buntis na ako? Oo, sagot ni Sam. At kailangan kitang panagutan. Natawa sila pareho. Dadalhin mo ang pangalan ko, sabi ni Sam. Uy, dadalhin mo rin ang pangalan ko, ha? Sabi ni Jim. Dadalhin natin ang pangalan nating dalawa, sabi ni Sam. Sa paglipas ng panahon, ay maaalala pa rin ni Jim ang mga pangarap nilang iyon. Naghintay si Sam ng sagot niya noon. Excited na nakatingin ang singkit nitong mga mata sa kanya. Ano? Payag ka? Tatakas tayo? Pinagmasdan ni Jim si Sam. Gusto niyang umiti ito. Mawala ang mga mata. Oo, sabi niya. Umiti si Sam at nawala ang mga mata. Thank you very much, Dong. Maraming salamat. Salamat, Dong. Diba? Husay nila. Mahusay.